Kung magpatuloy, I'd like to take this opportunity na batiin po lahat ng mga nanay ng Happy Mother's Day. No, mamaya, alam ko may programa tayo, pero mamaya hindi ko na po masabi ito. So I'd like to take this opportunity na batiin siyempre ang nanay natin sa pananampalataya, ang aking nanay sa pisikal, ang ating minamahal at ginagalang Bishop Methuselah Ramos. Amen. Maraming salamat sa iyong buhay, Mami, sapagkat maraming pinagpala, maraming buhay ang nabago dahil sa iyo. So, kung katabi mo ay isang nanay, pwede bang pakisabi mo sa kanya, Happy Mother's Day. Ayan. Amen. Mamaya, meron ho kayong regalo at makakatanggap ho kayo ng tigte 10,000 pesos. Mamaya. Okay. Ihingin nyo kay Pastor Bus. Okay. Masaya rin po ako dahil nakita ko ang aking sir nung ako ay elementary at high school. Patagal kami hindi nagkita ang aking sir o Kuya Boy Pahardo. Ayun, salamat. No? 2 weeks na yata siya nakakabalik. No? Sa hindi po nakakakilala, siya po yung matagal ng guro, teacher, professor sa Olivares, no? At isang number 1 supporter maging ng pamilyang Olivares. So salamat Sir Pahardo at masaya akong nandito ka ngayon. No? Si Kuya Edward ay nandito. Praise God. Dako po tayo sa Word of God. Bago po tayong lahat ay sandaling yumuko tayong manalangin. Heavenly Father, Lord, thank you for this opportunity, Panginoon, na muli kami ay mag-aaral, tatanggap ng iyong salita. Panginoon, salamat sapagkat pangako mo, Panginoon, where 2 or 3 gather together in your name, you are in the midst of them. And Lord, right now, we recognize that your presence is with us. Pagpalain mo po kami, pangaralan mo po kami, palakasin mo po kami, Panginoon, at umaasa kami, O Diyos, na matatapos ang gawaing ito. Kaming lahat ay may natanggap na kalakasan, encouragement, revival sa aming mga puso. Wala pong ibang maitaas kundi ikaw lamang. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Bago tayo mo po, pakisabi sa kanan at kaliwa mo, mahal na mahal ka ni Lord. Sabi mo sa Kanya, may plano sa iyo ang Panginoon. Pagpalain tayo lahat ng ating Diyos. Amen. Praise God. Tayo pong lahat ay makakaupo. Ayan, last month ay nagsimula po kami ng isang series sa JTG Manila. Ating pong church doon ay nagsimula po kami ng isang topic. Actually, mamaya po ay magsisimula uli ng bagong series. Pero gusto ko pong i-share sa inyo itong ating napag-usapan doon sa ating church. Ang topic po natin ngayon is about essentials. Sabay-sabay nga natin sabihin essentials. Napakahalagang salita po ito ngayon. Dahil ito po ay madalas nating naririnig at nagagamit. Okay, so what is the meaning of essentials? A thing that is absolutely necessary. Pag sinabing essential, ito po yung bagay na lubha at sadyang mahalaga. Okay? Actually po ngayon, dahil nagkaroon tayo ng awareness about sa essentials, no, ngayon, ang businesses have now been divided into 2 sections, essential and non-essential. Narinig po natin ngayon, lalo nung nagkaroon ng ECQ, may mga business pong ipinasara, may mga business pong hindi pinayagang magbukas, at may mga business na pinayagang magpatuloy. Depende kung itong business na ito ay mahalaga o essential. Essential businesses are those that provide the public with the necessities they need to survive. Yung mga essential businesses po na pinayagang magbukas ay yung mga bagay na kailangan ng publiko upang mag-survive lalo sa panahon ng pandemya. Actually, ito po sa mga mall, hindi po lahat ng mga store dyan ngayon ay bukas, kundi yung mga pinapayagan lamang. Katulad po ng ganito, makikita nyo po ito sa mga mall. Supermarkets, pharmacies and medical services, convenience store, banks, select restaurants with takeout and delivery, hardware and other essentials. Ito lamang po yung mga pinapayagan. Now, kailan lamang po last month ay isa pong video ang naging viral na nakita ho natin sa Facebook, yung tungkol sa isang delivery boy o delivery man ang hindi pinayagang magdala ng kanyang dala-dala doon sa isang barangay. No, alam niyo yun? No, yung isang lugaw. Okay? Nag-viral po yan
Actually, nung sinita siya nung isang babaeng taga-barangay, ito yung kanyang itinanong doon sa delivery. Essential ba si lugaw? Hindi nga. Kasi mabubuhay ang tao nang walang lugaw. Sino po nakabalita niya, no? Narinig yan. Di ba? Napakarami pong memes ang lumabas tungkol po sa lugaw. No? Kailan lamang din ay nagkaroon po nung mga kung ano-anong mga pictures, may mga grupo nagpadala pa ng lugaw mismo doon sa barangay, di ba? So, para po sagutin yung tanong na yan, kung essential ba si lugaw, maging ang Malacanang, ang presidential spokesperson na si Harry Roque ay naglabas na ng statement and sabi niya, a video which has been circulating online kailangan ko isuot yung salamin ko has come to our attention. Lugaw or any food item for that matter is considered as essential good. So anumang pagkain tulad ng lugaw ay essential, mahalaga. Okay? So, dito po nilinaw na ang lugaw o anumang pagkain ay mahalaga. Ngayon pag-uusapan po natin isang bagay na dapat po ay hindi na nagiging tanong sa atin. Bagkus ay ating tinatayuan at pinaglalaban. Tanungin muna natin, essential ba si church? Mabubuhay ba ang tao nang wala ang church? Okay? Pakipalitan yung font, pakilagay Antonio ba yun? Okay? So, mahalaga ba ang simbahan? Ang simbahan ba, kung mawawala, ay ang tao ba'y mabubuhay? So, we're going to talk about this topic about essential. The church is essential. Ulitin ko, the church is essential. Ang simbahan, ang gawain ng Diyos ay mahalaga. Amen? Now, the church, from the Greek word, ang ibig sabihin po niya sa Gregong salita is called out ones. The ecclesia is the called out ones. Ang sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 9, you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession. Sino po may-ari ng church? Hindi po tao, hindi po samahan, hindi po anumang grupo. Ang may-ari ng church ay ang Diyos. That you may declare the praise of Him who called you out of darkness into His wonderful light. So, ang church, ang ibig sabihin po nito ay tinawag mula sa dilim. Inilagay sa kagilagilas na liwanag at tayo po yun. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang church. Tayo ang church. Ang church ay mahalaga sapagkat ito po ay Diyos ang may-ari. What is the meaning of the church? The church is spiritual household. Ang simbahan po ay tahanan ng ating mga espiritu. 1 Peter chapter 2 verse 5, and you are living stones that God is building into His spiritual temple. What's more, you are His holy priest. Through the meditation of Jesus Christ, you offer spiritual sacrifice that pleases God. Sabi rito, you are living stones that God is building into His spiritual temple. Sabi ni Ephesians chapter 2 verse 21, we are carefully joined together in Him, becoming a holy temple for the Lord. Ang ibig sabihin ganito mga kapatid, ang simbahan ay hindi po yari sa bato, ang simbahan ay hindi po yung matutulis na gusali na merong krus sa taas, hindi po ito yung gusali napakaganda kung titignan, kala mo yung spaceship na lilipad isang araw. Ang church ay yung pinagsama-samang buhay na bato. Amen. Na kapag tayo'y nag-gather together, we become a temple of God. 1 Corinthians chapter 3 verse 16, don't you realize that all of you together are the temple of God and that the Spirit of God lives in you? The church is not a building, but a body of believers with a specific nature and purpose. Ang church po hindi po building. Hindi po ito isang gusali. Kaya pag sinasabing ang church ay ito,
gusali, no? Yari sa bato, hindi po. Yan po ay katawan, ito'y buhay, ito'y mga anak ng Diyos sa pinagsama-sama na may layunin ang Diyos at mayroong purpose ang Diyos. Now listen, the church is under attack. Ang church, pakipindot, ay inaatake ng kaaway. Matagal na pong panahon mula nang naitatag ang church sa panahon ng Book of Acts, nang isilang ang church ay wala na pong tigil na inaatake ng kaaway. At kitang-kita po natin sa panahon ngayon ng COVID-19, ng pandemya, kinagamit ito ng kaaway. Sinasakyan ito ng kaaway upang papanghinain ang church. Ito, tingnan nyo po 1 in 3 practicing Christians has stopped attending church during COVID-19. Lahat po ngayon ng simbahan nakakalungkot. Kagabi, nanonood ako ng isang mega church sa Amerika. Maaaring kilala niyo po si Bishop T.D. Jakes, isang kilalang preacher. Napakalaki ng kanyang simbahan, pero habang tinitingnan ko po yung simbahan nila, kasi pinapakita yung buong templo walang tao sa loob ng church at siya lamang yung nagpipreach. Nakakalungkot. Mula na nagkaroon ng COVID-19, isa sa bawat 3 Kristiyano ay hindi na po dumadalo ng simbahan. Marami po yung nakontento na nanonood lamang sa internet. Ngayon sa Amerika, nakakatuwa sapagkat kakarinig ko lamang ng balita doon sa ating church doon. Ngayon, hindi na sila naka-face mask. Ngayon, meron na ho silang simbahan. But the reality at nakakalungkot, allowed na ang taong pumunta ng church, pero marami pa rin tao ang ayaw pumunta na ng church. Nakasanayan na lamang nilang manood ng internet, manood ng mga services. At nakakalungkot po, marami mga tao sa simbahan, ngayon, naglilipat-lipat na po ng kanilang pinapanood. The church is under attack. Listen, whenever there is killing, stealing, and destroying, we know who is behind it. Alam natin na tuwing kung kailang may pagpatay, pagnakaw, paninira, alam natin kung sino ang nasa likod nito. Sapagat ang sabi ng John 10:10, na parito si Satanas upang magnakaw, pumatay, manira. Kaya itong ginagawa ng kaway sa COVID-19, gustong panghinain, sirain ang church. But gusto ko pong sabihin sa inyo ang isang good news na sinabi ng ating Panginoong Hesus sa Matthew chapter 16, verse 18, and on this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Sabi ng Panginoong Hesus, at itatayo ko ang aking iglesia. Sino may-ari ng iglesia? Si Hesus. Sino nagtayo ng iglesia? Si Kristo. At walang pintuan maging ng impyerno ang makapananaig laban sa church. Hindi tayo pwedeng pahintuin. Hindi tayo pwedeng panghinain. Hello? Hindi tayo pwedeng patigilin. Ano man mangyaring pandemya, ano man mangyaring problema, ang mga anak ng Diyos ay mananatiling maglilingkod, sasamba, magpupuri sa ating Panginoon. Amen? Hindi tayo natatakot. Oo, totoo ang merong virus. Totoo ang COVID-19. Sapagkat siya isang virus at ang pangalan ng virus ay COVID-19. But I want to tell you something. Merong isang pangalang higit sa anumang pangalan. At ang pangalan niya ay si Jesus. Ano pa't lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Why the church is essential? Bibigyan ko po kayo ng 4 na dahilan. Bakit ang church ay kailangang magpatuloy? And I pray and I hope, pagtapos ng message na ito, maging sa mga nanonood na hanggang ngayon di pa nagsisimba. Kapatid, dumalo ka na. Why the church is essential? 4 na bagay po. Biblical reason. Pangalawa, church function, because of the message we convey, at pang-4, because of our personal reason. Dahil sa ating pong personal na dahilan. Number 1, why the church is essential? Bakit nga ba mahalaga ang church? Bakit natin ito ginagawa pa rin? Amen? Hindi ba kayo natatakot sa pandemya? Tanong mo katabi, bakit ka nandito ngayon? Tanong mo katabi mo, why are you here? Bakit ka nandito?
Di ka ba nag-aalalang ikaw'y mahawa? Okay? Mag-ingat pa rin ho tayo. Amen? Kaya may social distancing. Amen? Ngayon, bakit tayo nagtitipon pa rin? At bakit naniniwala tayong ang church ay mahalaga? Number one, because of its biblical reason. Dahil sa sinabi ng salita ng Diyos. Matthew chapter 16 verse 18, ulitin natin, I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church. Ang nagtayo ng simbahan ay hindi po tao. Hindi po sino mang nilalang, hindi po sino mang o anumang gobyerno ang nagtayo, kaya wala ring karapatan ang sino man o maging ang gobyerno na tumapos at sumira sa church. Because the Lord Jesus Christ is the one who built the church, and the church is God's idea, and the church is His plan for this age. Ang Diyos po may idea sa church eh. Ito yung plano niya sa panahon maging sa ating ngayon. Siya ang naglagay, siya ang nagpanukala. Bakit kailangan ng may church? At ito sabi ng salita ng Diyos. Hebrews chapter 10 verse 25. Not giving up meeting together as some are in the habit of doing. Huwag niyong sabi doon, kalilitaan ng pagdalo sa ating pagtitipon. Gaya ng nakasanayan na ng iba. Ito ngayon ang nangyayaring problema eh, no? Nakakalungkot. Because of this pandemic, marami po ang nakasanayan na ang hindi dumalo. Sabi doon, not giving up meeting together, some in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Ang mensahe ng church, mensahe ng Bible tungkol sa church, palakasin natin ang isa't isa na huwag liliban sa pagtitipon. Sabi sa katabi mo, huwag kang pala absent. Ha? Yung mga pala absent dyan, sumakit lang ang ulo, a-absent na. Dahil nakalimutan na maglalaba pala siya, no? Di na nalaban nung Sabado, a-absent na. Sabi ng Bible, huwag niyong kaliligtaan ng pagdalo ng pagtitipon na ginagawa at nakasanayan na ng iba. Anong ibig sabihin nito? Huwag nating makasanayan. Amen ba? Huwag niyong makasanayan na parang normal na lang hindi dadalo. Minsan di pupunta ng simbahan. Hindi. Kasi utos ng Biblia, huwag niyong kaliligtaan. Lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Nang sinulat ito ng Hebreo, matagal ng panahon. At hanggang ngayon, kita niyo kung nung panahon na yun, sinasabi ng malapit ng pagbabalik ng Panginoon, lalo na ngayon. Kaya nga yung mga sinasabi ng ating Bishop Mami patungkol sa end time, alam nyo, patotoo po yan. At kailangan pakinggan natin na totoong malapit nang bumalik ang Panginoon. Kaya ang church ay dapat lalong maging matatag. Ang church ay kailangan lalong mag-apoy kay Lord. Acts chapter 2 verse 42, nang itayo ang church, nang maipanganak ang church sa book of Acts, they were devoting themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Saan nila dinibot ang kanilang sarili? Sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa magitan ng mga apostol at sa fellowship. Hindi pa pwedeng mawala sa atin ng church. Kasi ang sabi ng Biblia, mga kapatid, ang mga anak ng Diyos ay tatawaging people of fellowship. The church people are called people of fellowship. Purbahan mong hindi makipag-fellowship, manghihina ka. Yung 2 linggo, 3 linggo, wala kang ka-fellowship. Tapos sa ka-fellowship mo, puro TV, Netflix, HBO, Facebook. Ha? Si Tulpo. Bakit si Tulpo ka-fellowship? Nanonood ng Action Tulpo. Sigurado manghihina ka. Tama? Kasi dinibot ng church sa Biblia ang kanilang sarili sa fellowship. Kaya nga, ang tao ng Diyos ay tinatawag people of fellowship. Kaya hindi pa pwedeng walang fellowship eh. Amen? Pagka ang fellowship lang natin ay sa Zoom, walang physical, wala tayong attachment sa isa, wala. Yung mga nagsusum, habang nakikinig, akala nakikinig, pero may ginagawa pala sa computer.
Actually, pati sa mga eskwelahan ngayon, napakahirap ng pagtuturo ng mga teacher. Nandiyan si Sir. Napakahirap yung aking anak na nag-aaral. Nak, may natututunan ka pa ba? Kasi, talagang habang nag-aaral, may ginagawa. Iba. No? Yung iba nga, totoo lang, yung ibang mga estudyante, nalaman ko, magre-record na ng video. Pero hindi pala totoong naka-on. Recorded video yung nandun sa harapan niya habang natutulog siya. Hindi mo talaga maaasahan pag online lang eh. At ang gustong gawin sa atin, ang pagtitipo yung gawin nyo na lang online. Hindi po ko tuto sa ganung idea, pero kung may idea ang mundo, may filosofiya ang mundo, may dahilan ng sanlibutan, may Biblia tayong pinapaniwalaan, may salita ng Diyos na nagsasabi sa atin, hindi natin dapat kaligtaan ang pagtitipon. 1 chapter 1, verse 3, English Standard Version, that which we have seen and heard, we proclaim also to you, so that you may have fellowship with us. Ang fellowship natin sa isa't isa eh. And indeed, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Ang fellowship natin sa isa't isa, sabi sa katabi mo, sa isa't isa. At habang pinapangaral ang salita ng Diyos, sabi nyo, that which we have seen and heard, we proclaim. Nagkakaroon tayo ng fellowship. Kaya habang may nangangaral ng salita ng Diyos, ito yung fellowship natin eh. Hindi naman tayo nagpe-fellowship para magkwentuhan lang ng buhay ng artista. Hindi man tayo nagpe-fellowship para pag-usapan natin ang takbo ng politika. Pinag-usapan natin kung anong ating narinig at nakita ayon sa salita ng Diyos at dahil doon nagkakaroon tayo ng fellowship. Maging sa Ama at sa anak ng Diyos Ama kundi ang ating Panginoong Hesus. Pangalawa, why the church is essential? Bakit mahalaga ang church? Because of its function. The church function. Listen, kapag ang tao ay may sakit, saan dapat dalhin? Pakipindot. Pag ang tao ay may sakit, kailangan dalhin sa hospital. Kapag ang tao ay kailangang mag-aral, saan pupunta? Sa mall. Saan pupunta? Sa school. Tama? May lugar yan eh. Kung ikaw ay may reklamo, may nanakit sa'yo, may nagnakaw sa'yo, saan dapat dalhin? Kay Tulpo. Sa munisipyo, no? Presinto. Magreklamo ka sa presinto. Kapag ang tao ay nahatulan sa kanyang pagkakasala, nahuli sa kanyang ginawang mali, saan siya dadalhin? Sa kulungan. So itong mga institusyong ito ay nandyan sapagkat may function itong ginagampanan. Tama ba? Pag may sakit ka, hindi mo dadalhin yan doon sa eskwelahan. Sasabihin sa, anong gagawin namin dito? Gusto mong pag-aralan namin habang buhay pa. Di ba? Pag ikaw ay may reklamo, hindi mo rin dadalhin sa ospital. Sa presinto ka pupunta. Ang church ay napakahalaga ng ginagampanan. Sapagkat itong mga institusyong ito, napakahalaga sa lipunan, sapagkat meron silang function na ginagampanan. Pero I want to tell you something. May mga bagay na hindi sadyang kayang gawin ng mga institusyong ito na ang church lamang ang makagagampan. Hello? Ang patotoo, marami ng mga tao ang pinasok sa mga institusyong ito. Hospital, hindi naman gumaling. Bilangguan, hindi naman nabago. Pero marami mga tao dinala sa simbahan kahit malubhan ang sakit dahil sa pananampalataya at kapangyarihan ng Diyos, sila'y pinagaling ng Panginoon. At marami sa atin dito ang magpapatotoo na sila'y pinagaling ng Diyos. Marami mga tao dinala sa rehabilitation, hindi naman nabago ng rehab eh. Doon available pa rin yung drugs eh. Pero nang dinala sa church, hello, because of its function. Napakahalaga ng church dahil may tungkulin itong ginagampanan. Kapag ang tao, mga kapatid, tandaan niyo po ito, pag ang church ay inalis mo, ang buong lipunan ay magdidilim. Tanggalin mo ang church,
Ang katotohanan, isang araw, pinapangaral ng ating Bishop Mami, isang araw ang church ay kukunin sapagkat ito'y sinaad na ng salita ng Panginoon. Sa isang kisap mata, ang mga anak ng Diyos ay dadagitin. Magkakaroon na tinatawag na rapture. At alam niyo po, the moment na mawala ang church, mag-ahari ng kadiliman sa mundo. Alisin mo ang church, magugulong buong mundo. Kaya napakahalaga ng church. Kapag may sunog, sino tinatawag? Pakipindot. Hindi ka tatawag dapat ng albularyo. Anong gagawin niya dyan? Kapag mayroong krimen na nangyari, sinong tatawagin? Sino? Investigador. Tama, pulis. Kapag may banggaan o mayroong aksidenteng nangyari, sinong tatawagin? Ambulansya. Tama? Tatawag ka ng ambulansya. Pag nasiraan ng iyong kotse, sasakyan, sino tatawagin mo? Mekaniko. Tama? Huwag kang tatawag ng siraniko, kundi mekaniko. Maraming mga mekaniko tayo rito. Pagka may sakit karamdaman ka, pumunta ka ng ospital, para sinong pupuntahan mo doon? Ha? Doktor. Dami yung naiisip kung ano-ano eh. Tama? So itong mga taong ito actually, mga essential sila sa kanilang tungkuling ginagampanan. Now, ang church ay may function at ang mga tao sa church. Listen to me, church. Sabi mo sa katabi mo, mahalaga ka. Sabi mo sa katabi mo, mahalaga tayo. Sapagkat may function tayong ginagampanan. Tulad ng pastor. Listen, ang pastor ay napakahalaga sa lipunan. Kapag ikaw ay ikakasal, noong unang panahon, ngayon kasi pwede na sa gobyerno di ba? Pero noong unang panahon, tungkulin lang namang niya ng religious people ang magkasal. Ang magbabautismo sa iyong anak, church. Pag may problema kayo spiritual, sino pupuntahan nyo? Church. Tama ba? Napakaraming nabago ang buhay dahil sa church. At sino magpapatotoo isa sa doon? Na nabago ang kanyang buhay dahil sa church. May function tayong ginagampanan na kung saan, mga kapatid, ay napakahalaga na dapat makilala ng tao. The church is the lifeline of any society. Tayo po yung pag-asa ng lipunan. Narinig ko kay Bishop Boy Ramos at uulitin ko po, mga kapatid, di bali nang mawala at maubos sa mga engineer, magpunta ng ibang bansa, mga doktor, nurses, magpunta ng ibang bansa. At yan yung nangyayari sa ating panahon. Maubos na mga dalubhasa, mga professional. Huwag lang mawawala sa lipunan ang mga pastor at ang church. Sapagkat habang may pastor, habang may church na nangangaral ng salita ng Diyos, ang lipunan ay may pag-asa. Sino sang-ayon doon magsabi ng amen? Alam niyo, pinapangaral natin ngayon, binibigyan namin kayo ng lakas ng loob. At ng katotohanan na dapat kung ang lugaw nga pinagtanggol, bakit ang church ay hindi ipagtanggol? Kung ano-anong lumabas tungkol kay lugaw. Pero nang isinasara ang simbahan, marami ang natakot. Bakit? Kaya ka bang baguhin ni lugaw? Kaya ka bang pagalingin ni lugaw? Oo, maaari kumain kayo, lalakas ka sandali. Pero yung magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan, may gagamiting instrumento ang Diyos at walang iba kundi ang church at ang mga tao sa church. Recognize yan maging na mga kilalang tao sa buong mundo. Maging mga presidente, dakilang tao. Kung kilala niyo po si President Ronald Reagan, nung siya'y manumpa sa kanyang inauguration bilang presidente ng Amerika. At ang bawat presidente, pinapatong nilang kanilang kamay doon sa Bible. Ngayon, gusto nang baguhin yan Sa panahon natin ngayon, sa Kongreso sa Amerika, gusto nila palitan hindi lang Bible, kundi kung ano pinapaniwalaan mo. Pati Quran, pwede na niya. Pero ever since na maitayo ang Amerika, lahat ng presidente ay lahat nangangako sa Biblia. Pero kakaiba kay Ronald Reagan, kung papansinin niyo po sa picture, ang Bible na dala-dala niya ay nakabukas. Kasi lahat ng mga presidente, papansin nyo, sarado yung Bible. Pero kay President Ronald Reagan, nakabukas po ito. At yung Bible na ito ay special, sabagat Bible ito ng kanyang nanay. Napakahalaga ng tungkulin ng mga nanay
No? Mga nanay, napakahalaga ng inyong tungkulin sa inyong pamilya. Malay nyo, sa inyong mga anak, manggagaling ang susunod na presidente ng Pilipinas. Sino nakakaalam? Sino makapagsasabing hindi? Tama? So itong si President Ronald Reagan, nang manumpa siya, nakabukas sa kanyang Bible. At ito, sa patotoo po ng kanyang biography, nandoon yung talata na kanyang pinagpatungan ng kanyang kamay sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Na ang sabi doon sa talatang yon, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Alam ni President Ronald Reagan na ang pag-asa ng bansang Amerika ay nasa mga tao ng Diyos. Sabi rito, kung ang aking mga tao, hindi sinabi rito kung ang lipunan, ang mga negosyante, ang mga politiko ay tatawag sa akin, hindi. Kung ang aking mga anak, ang tinutukoy niya rito, tayong mga taga-church. Kung ang aking mga anak ay tatawag sa akin, magpapakumbaba, mananalangit at hahanapin ang aking mukha, tatalikod sa kanilang mga kasamaan. Sabi ng pangako ng salita ng Diyos, pakikinggan ko sila sa langit, patatawarin ang kanilang mga kasalanan at pagagalingin ang kanilang bansa. Listen, napakahalaga ng ating tungkulin sapagkat ang kagalingan ng bansa ay wala sa kamay ng mga politiko. Parang ayaw yung paniwalaan, no? Pero katotohanan, ang pag-asa ng ating lipunan ay nasa mga anak ng Diyos na mananalangin, tatawag sa Diyos, magpapakumbaba, hihingi ng gabay ng Diyos. Bakit magulo ang bansa? Kasi magulo ang church. Kung ano kalagayan ng bansa, yun ang kalagayan ng, kung ano kalagayan ng church, yun ang kalagayan ng bansa. Kapag ang church ay corrupt, ang gobyerno ay corrupt. Because judgment begins at the house of God. Sa atin nagsisimulang lahat ng bagay. Kaya napakahalaga ng church because of its function. The role of the modern church in the life of the 21st century people is critical because it fills a void only the church can. Tayo lang makapupuno ng hinahanap at kakulangan na hindi makita ng tao sa anumang bagay. Church serves as a beacon of light to this world, plunged into the darkness of hopelessness, chaos, sin, plague, and death. Tayo po yung beacon ng light, tayo nagbibigay ng liwanag, ng pag-asa. Kaya pag alisin mo ang church, magdidilim ang lipunan eh. Ulitin ko, kung ang lugaw nga pinagtanggol, sabi mo sa katabi mo, ipagtanggol mo rin ang church. Philippians chapter 2 verse 15, that you may become blameless and harmless, children of God without fault, in the midst of crooked and perverse generation, among whom you shine as lights in the world. Ang utos sa atin magliwanag eh. Kaya habang may church, mayroong liwanag ang mundo. Nakapagbibigay tayo ng pag-asa. Ilang mga tao ang wala ng pag-asa na bagong buhay dahil sa church. Hello, mag-asawang walang pag-asang maging maayos. At maraming kwento na nandito, magulo na kanilang buhay mag-asawa. Pero dahil gumitat, ginamit ang church, ngayon ayos na kanilang pamilya. Mga kabataang walang pag-asa, hindi nakapagtapos, at para bagang ang buhay nila ay magiging salot ng lipunan. Pero dahil ginamit ang church, ngayon naglilingkod sa Panginoon at binago ang kanilang buhay. Hello? Kaya sabi mo sa katabi mo, napakahalaga ng tungkulin natin. The church is how God is accomplishing His work on earth today. The church is God's outlet of His love. Kasi ang church, tayo po nagiging kamay, bibig, paa, at puso ng Diyos. Hindi mo makikita ang puso ng Diyos sa gobyerno. Hindi mo makikita eh. Ang puso ng Diyos ay makikita sa kanyang mga anak. Kaya nakakatuwa, tayo po ay gumagampan ng mga bagay, maging nang hindi iniuutos sa atin ng gobyerno. Sa atin po sa Manila, umiikot ho tayo.
every month para magbigay ng ayuda sa mga kapitbahay natin doon na kaya nating abutan. Sabi nung iba mga binigyan namin, mabuti pa kayo. Hindi kami natutulungan, naabutan ng gobyerno, pero salamat sa church. Di ba maging dito sa atin, may tinatawag na community pantry, ang JTG Church, sa manguna ng Kids Home. Marami ang nagbibigyan na tutulungan. Napakahalaga ng ating tungkulin. Nagbibigay tayo ng pag-asa sa gitna ng madilim na lipunan. Kaya sabi mo sa katabi mo, lalo kang maging matatag. Lalo kang maglingkod sa Diyos. Hello? Hindi ito yung panahon na manghihina ang iyong loob, na para bagang uupo ka na lamang doon sa sopa ng iyong tahanan at maghihintay ka na kinabukasan sa iyong trabaho. Na araw-araw ang ikot ng buhay mo, trabaho lamang. Ang katotohanan, listen to me, tingnan yung lahat sa akin. Ang ginawa mo lamang at paglilingkod lamang sa Diyos na iyong ginawa ang mayroong gantimpala. Pero yung ginawa mong labas ang Diyos para sa iyong sarili, walang gantimpala yung sa langit. Yun lamang ginawa nating paglilingkod sa Diyos ang kanyang gagantimpalaan. May function ang church na napakahalaga sa lipunan. Why the church is essential? Number 3, bakit napakahalaga ng church? Because of the message we convey. Dahil sa dala nating mensahe. Hindi lang sa function na ating dala-dala, ginagampanan, na tungkulin, maging sa mensaheng ating ipinapahayag. Naalala niyo ang Panginoong Hesus, nung siya'y naging tao, at unang kanyang message, nung siya'y tumayo doon sa templo, kinuha niya yung book of Isaiah, at binasa niya yung sinasabi doon. Sa Luke chapter 4 verse 18, makikita natin dito, sabi ng Panginoong Hesus, habang binabasa niya yung librong iyon, "The Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free." Sabi rito ng Panginoong Hesus, Espiritu Santo ay nasa akin, sapagkat binigyan niya ako ng kapangyarihan upang ipangaral ng mabuting balita sa mga dukha, upang palayain ang mga bilanggo, bigyan ng paningin ang mga taong bulag, palayain ang mga inaapi. Nandiyan kayo? And the message of Jesus is the same message we proclaim today to the world. Yung mensaheng dala ni Jesus noon, yun din naman ang mensaheng dala natin eh. Ang taong mahirap ay kayang baguhin ng Diyos. Bakit mahalaga ang church? Kasi dito nyo maririnig na ang buhay ng tao ay may pag-asang mabago. Ano man ang yung kalagayang kapatid, ito ang dala ng mensahe ng church eh. Ano man ang yung nakaraan, ano man ang nangyari sa iyo na nakaraan, ano man kasalanan yung nagawa noon, mahal ka ng Diyos at kaya kang baguhin ng Panginoon. Yan ang dala-dala nating mensahe. Bakit tayo mahalaga? Sapagkat dito mo lang maririnig yung ganyang mensahe. Manood ka ng balita ngayon, yung maririnig mong mensahe. Puro nakakatakot. Ilan na nagkasakit, ilan na namatay. May bagong variant. Puro mga bagay na away sa West Philippine Sea. Sinong may kasalanan? Hinamon, umatras. Hinamon, umatras uli. Nagkaatrasan. Kung ano-anong balitang, kung titignan mo, mawawalan ka ng pag-asa. Titingin ka na lang kay Tulpo. Si Mami makatulpo. Puro kaguluhan lang din daw. Yung dala-dala. Away na mag-asawa, away na magkabit, kung ano-ano. Gusto mo ng pag-asa na maririnig mo? Church. Dito, ano man ang yung nakaraan, tanggap at mahal ka ng Panginoon. Ano man ang kadiliman nangyari sa iyong buhay, kayang pagliwanagin ng Diyos ang iyong landasin at baguhin ka ng Diyos at gamitin ng Panginoon. Ang mahirap ay kayang pasaganain ng Diyos. Ang may sakit ay kayang pagalingin ng Panginoon. May pag-asa sa Diyos. Ito yung dala nating mensahe. Kaya mahalaga ang church because of the message we convey. Sabi na po sa Pablo kay Timoteo, 1 Timothy chapter 3 verse 15, so that if I am delayed,
You will know how people must conduct themselves in the household of God. Sabi po sa Pablo, kung di man ako dumating diyan, dapat maunawaan mo bilang pastor ka, Timoteo, na ganito dapat ang maging ugali ng mga tao sa church. Ano yon? This is the church of the living God, which is the pillar and foundation of the truth. Ito ang church ng buhay na Diyos. Ito yung tahanan ng buhay na Panginoon na kung saan ang dala-dala natin. Nandito yung pillar and foundation of the truth. The church, the pillar and foundation of the truth. Listen, kung gustong marinig ang katotohanan, nandun yan sa church. Gustong baguhin ang lipunan ng ilang mga mensahe na dala ng katotohanan ng salita ng Diyos, tulad ng mensahe kung ano ang pamilya. Di ba? Gustong baguhin na ngayon yan. What is the meaning of family? Ngayon, pwede na sa ibang mga bansa at maging sa Pilipinas, gusto itong aprubahan. Pwede na ang lalaki sa lalaki, babae sa babae. Pero hindi pwedeng manaig ang mga ganong katuruan. Kailangan ang church ay tumayo sabagat ang mensahe natin ay katotohanan na ang pamilya dapat ay lalaki at babae lamang. Hello, hindi pwedeng baguhin ito ng sino man. The church is the one who is holding up the truth. Hindi ka bebebihin ng church. Sasabihin sa'yo kung mali. Hindi namin pwedeng i-compromise sa inyong katotohanan. Yung totoong church, ha? Ang totoong church, sasabihin sa inyo yung katotohanan at yung katotohanan yun ang magpapalaya sa inyo. Ang church ang may hawak ng pillar of truth. Truth doesn't change to the pillar of truth. The church is likewise unchanging. Kung ang katotohanan, hindi nagbabago yan eh. Hindi magbabago kailanman ng katotohanan. Kaya ang may dala-dala, the pillar of truth, which is the church, is likewise dapat unchanging. The teaching of the church are true, then it is not the church job to conform to the society. It is the job of the society to conform to the church. Hindi dapat tayo sumang-ayon kung anong gusto ng lipunan. Ang lipunan dapat ang sumang-ayon kung ano ang katotohanan ng dala ng church. May mga lumalabas ngayon mga katuruan na ang Bible po ay hindi na Word of God. Ang Bible ay ikaw, kung ano yung sinasabi ng Holy Spirit sa iyo, kung ano yung nagiging emotion mo, magko-confirm lamang sa Bible. May kumakalat na ganyang katuruan ngayon. Be aware, church. Kapag ang Bible ay depende sa iyong emosyon at sasang-ayon lamang ang Word of God sa emosyon mo, magkakamali ka ng paniniwala. Kasi ang emosyon ay pabago-bago, ang puso'y madaya. Hindi pwede ang Bible ang sasang-ayon sa atin. Ang dapat tayo ang sumang-ayon sa totoong sinasabi at inuutos at sinasabi ng salita ng Diyos. Mga taga-Roma 13 hanggang 15. Sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Sinabi ng salita ng Diyos. Pag tumawag ka sa pangalan ng Panginoon, maliligtas ka. Pero paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paano makapangangaral ng sinuman kung hindi siya isinugo? That's why the church is important, because of the message we convey and the people we send. Dahil sa mga taong tulad nung nangyayari ngayon sa JTG Church, yung tinatawag natin evangelism, anong tawag natin dyan ngayon? Yung caravan. Marami mga tao na bubuksan ng isipan. Paano sila tatawag sa Panginoon, hindi naman nila napakinggan? Kasi kapag tumawag sila sa Panginoon, maliligtas sila. Pero paano sila tatawag? Di naman nila narinig tungkol sa Panginoon. Paano naman sila makakapakinig kung walang nangangaral sa kanila? Paano may mangangaral kung walang nagsugo? Kaya ang church ay mahalaga sapagkat may isinusugo tayo sa 4 na sulok ng sanlibutan ito upang ipangaral si Kristo ang daan, ang buhay at ang katotohanan. That's why the church is important eh. Kasi bawat may tatayo sa kalsada, may hawak ng mic at sisigaw tungkol sa katotohanan ng salita ng Diyos.
Kahit sabi mo walang tumanggap ng oras na yun, pero narinig nila yung binhing iyon na hindi mawawalan ng kabuluhan. Isang araw maaaring yun ay umusbong at magdudulot sa kanila ng pagbabago. Sino magpapatotoo rito? Nang marinig mo mensahe ng church tungkol sa pag-asa, tungkol kay Kristo, tungkol sa kanyang pag-ibig ay binago ng Panginoon. Taas ang kamay. Yung totoo. O yung mga hindi nagtataas ng kamay, baguhin pa kayo ni Lord. Ulitin ko yung tanong ko, sino rito, nang marinig ang katotohanan ng salita ng Diyos, binago ng Diyos ang kanyang kalagayan, ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, sumigaw na hallelujah! That's why the church is important. Number 4, why the church is essential? Because of our personal reason. Dahil meron tayong personal na dahilan. Ito hindi kayang intindihin ng mundo. Hindi nila kayang unawain itong dahilan na ito. Kasi ito'y karanasan. Nandiyan kayo? Personal reason. Mga ilang bagay. Number 1, my church is my spiritual home. This is my family. Personal reason, bakit kailangan magpatuloy ang church at ang church ay essential? Kasi tahanan ko ito. Bahay ng aking spirito ito. Pag sinabi mong bawal na ang church, para sinasabi mong bawal na akong pumunta sa pamilya ko. Reason natin, ito yung pamilya natin eh. Marami sa atin, walang mga magulang kinalakihan, pero mapunta ng church, nagkaroon sila ng mga magulang. Wala silang kapatid na itinuring, pero pagpunta ng church, nagkaroon sila ng kapatid. Hello? Pamilya natin ito eh. Ito yung dahilan bakit ang church ay essential. Pangalawa, whatever I'm dealing with, church is always part of the answer. Ano man ang aking pinagdadaanan, lagi ang church ay nandoon para sa akin. May sagot lagi. Ako ay nagugulumihanan ng yan ng church. Ilang mga kabataan ang aking kinausil itong mga nakaraang buwan tungkol doon sa anxiety, doon sa depression. Hindi makatulog sa gabi. Yung iba, hindi makatulog sa gabi sa kaiisip doon sa kanyang minamahal na iniwan siya. Sabi niya, Pastor, halos masisiraan na ako ng ulo sa kaiisip sa nangyari sa akin. Diba? Lahat tayo bahagi na may magkaroon tayo ng problema na ang church nagkaroon ng sagot sa problema natin. Awan yung mag-asawa, hindi nyo alam kung paano sasagutin. Gumit na ang church, naging maayos kayo. Number 3, the church helps me heal. Hindi lang physical, emotional, spiritual. Tinulungan akong pagalingin ng church. Actually, hindi lang physical, emotional, pati financial eh. Tinulungan tayo pagalingin ng church. The church is a place I am free to worship my God. Ang church lamang, ang lugar kung saan pwede ako sumayaw, magtaas ng kamay, sumigaw, lumuhod, para purihin ang aking Diyos. I gain relationship and true friends. Karoon ako ng karelasyon at ng kaibigan sa church. Marami dito, nagkaroon ka ng asawa mo dahil sa church. Nakita ko ang asawa ko, love of my life. Happy Mother's Day, Mami. Mag-anniversary po kami sa Wednesday. Our 12-year anniversary as husband and wife. Sa Wednesday ang aming anniversary. Nakilala ko asawa ko sa church. Marami sa atin dito nakilala mo o makikilala mo pa lamang. Ha? Huwag ka lang lumingin sa malayo. Tingin-tingin ka lang sa kanan kaliwa mo, nandyan lang yon. Nakakabanggaan mo na nga eh. Sumunod, this is where I exercise and apply my giftings. Dito, sa church, personal reason, kasi dito malayo kong nagagawa yung gift ko eh. Gift ko yung mangaral, magsalita, nagagawa ko. Yung mga gift, sumayaw, tumugtog, nagagawa sa church. Pwede mong gawin yan nang walang church? O sa iba, pero hindi ka tanggap, hindi mo magawa lagi, pero sa church, lagi mo nagagawa yung giftings na binigay sa iyo ng Panginoon. And many, many more reasons at napakadami pang personal na dahilan. Bawat isa sa atin may dahilan. Bakit ang church ay kailangang magpatuloy? And for the last reason, sa mga ibang nagtatanong kung ano yung huling reason, why don't you come here and find out? Subukan mapunta ng church. Makikita mong meron pala talagang dahilan. Bakit kailangan akong nasa church? Bakit ang church ay kailangang magpatuloy? Kasi pag naranasan mo, mahirap bigyan ng katwiran. Listen to me. Mahirap bigyan ng katwiran kung hindi mo naranasan.
Kaya sumasang-ayon yung iba eh. Okay lang kahit manood na lang. Okay lang naman, di naman pinagbabawal yung pananampalataya. Yung tuloy nyo pa rin. Mag-online lang kayo. Hindi nyo ba naiintindihan yan? Hindi mo maiintindihan talaga ikaw. Kasi wala kang personal na dahilan. Pero sa mga nakaranas, sa may mga personal na dahilan, ano man ang gawin ng mundo, ano man ang sabihin ng tao, hindi tayo hihinto ng paglilingkod, pagsamba, pagtitipon, sapagkat naranasan natin ang isang bagay na hindi natin kayang i-deny. Tama ba? Meron tayong karanasan, hindi natin kayang talikuran eh. Dito natin naranasan yung tunay na kagalakan. Tunay na kakontentuhan. Sagot sa mga tanong na hinahanap natin. Dito nakakaroon tayo ng pag-asa. Hello? Kung hindi nila naranasan yon, oo sila sa kung ano sinasabi ng mundo. Pero sa atin, hello, mga may karanasan, ipaglalaban natin. Ulitin ko. Sabi mo sa katabi mo, kung ang lugaw nga, pinaglaban, ipaglaban natin ng church. John chapter 16, verse 33, magtatapos po ko. I have told you all this so that you may have peace in me. Sabi ko sa inyo ito, sapagat sa akin, meron kayong kapayapaan, sabi ng Panginoong Hesus. Here on earth, you will have many trials and sorrows. Sa mundong ito, makakaranas kayo ng pagsubok, ng kapighatian. But take heart. Magpakatatag kayo. Because I have overcome the world. Napagtagumpayan na ng Panginoong Hesus ang sanlibutan ito. Sinasabi ng Panginoon, mga anak ng Diyos, dadanas kayo ng pagsubok. Dadanas kayo ng iba't ibang persecution. Pagdadalamhati sa mundong ito. Malulungkot kayo sa mangyayari sa inyong kapaligiran. Mangyayari yan. Pero sabi ng Panginoon, Hesus, magpakatatag kayo. Sabi mo nga sa katabi mo, magpakatatag ka pa lalo. Sabi mo sa iyong sarili, magpakatatag lalo pa ako. Church, hindi ito yung panahong mapanghinaang ka ng loob. Hindi ito yung panahon na aandap-andap ang iyong paglilingkod sa Kanya. Hindi ito yung panahong nagdadalawang isip ka pa ba sa iyong pagsamba sa Panginoon. No. Ito yung time tumayo ka, church. Ipagtanggol mo ang iyong pananampalataya. Ipagtanggol mo ang iyong karanasan. At maging liwanag tayo sa sanlibutan. Sabi nga ni Bishop Boy Ramos, how can a dead church revive a dead nation? Paanong mabubuhay ng isang patay na simbahan ang isang patay na bansa? Kailangan ma-revive tayo. Inaatake ang church kabi-kabila ngayon. Inaatake ang ating pagsamba, inaatake ngayon ang ating pagtitipon. Manatili tayong malakas. Manatili tayong matatag. Binigyan ako ng revelation ng Panginoon. In the midst of youthful world, we need a fearless church. Sa gitna na ang mundo ay natatakot, kailangan ng church ay magpakita ng tapang. Hindi tapang dahil lalaban tayo sa pisikalan. Tapang sapagkat may dala tayong mensahe. Meron tayong function na ginagampanan. Meron tayong personal reason at dahil sumusunod tayo sa iniuutos sa atin ng Panginoon. Ngayon, tanong ko sa inyo, essential ba si church? Church is essential. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah.